Akin lang mensahe kay Direktor Matibag, boss, tagal mo na naman sa mundo, although mas matanda ako sa iyo, alam mo naman na ang mundo ay bilog, huwag naman ganon. Hinay-hinay lang, petics lang boss, kasi hindi habang panahon ikaw ay nasa poder. Po natin kasi... Sa halip na si Defensor, ang kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio ang nagtungo sa NBI Special Action Unit upang magsumiti ng formal na tugon sa subpoena. Ito ay kaugnay sa pahayag ng isang bagong testigo na nagsabing nag-alok umano ang dating kongresista ng tig 5 milyong pisong suhol sa bawat miyembro ng tinaguriang Brave 18. Ayon kay Topacio, hindi na dumalo si Defensor dahil naniniwala silang bahagi lamang ito ng umano'y pattern of harassment ng NBI laban sa kanyang kliyente. Tinawag din ni Topacio na puppet ng Malacanang si NBI Director Melvin Matibag at iginiit na layunin umano ng mga hakbang na ito na guluhin ang umiiral na investigasyon. Mariin namang itinanggi ng kampo ni Defensor ang mga paratang at iginiit na walang sapat na batayan ang alegasyon laban sa dating kongresista. Hindi po dito sa NBI ang kumprontasyon na yon, sapagkat ang NBI, not only is it not a court or a prosecution office, alam naman natin ang bias ng leadership ng NBI ngayon. Kaya kalukuhan po ito. This is a sarsuela, drama lang po ito. Matapos ang pagharap ni Topacio, hiniling umano nito sa mga investigador na itigil na ang paulit-ulit na pagpapadala ng subpoena sa kanyang kliyente. Iginiit din ng abogado na dapat idaan ang usapin sa tamang proseso sa pamamagitan ng piskalya kung saan maaring magpalabas ng subpoena para sa pagsusumite ng counter affidavit at kung may sapat na basihan ay magsampa ng kaukulang reklamong kriminal. Samantala, sinabi rin ni Topacio na pinag-aaralan na nila ang posibilidad na magsampa ng reklamo laban kay Matibag kung magpapatuloy umano ang anyay hindi makatarungang pag-target sa dating kongresista. Yung harassment, marami na po tayong mga batas na nagpaparusa sa government abuse of governmental powers. Pag-aaralan po natin yan at tignan po natin. Wala namang naging komento si Matibag sa mga akusasyon ng kampo ni Defensor. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNI News. Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang-halata naman po na itong patuloy na pagsabina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Kung mababasa niyo po yung subpoena ngayon na pinadala ko sa inyo, kita niyo naman po cut and paste ito eh. Ito rin yung subpoena na pinadala noong ilang buwan ang nakakaraan at pumunta po siya rito, ngunit sinabi naman sa kanya, hindi naman po kayong iniimbestigahan. So bakit pa siya sinasabpina? Sinabpina na po siya, pumunta na siya rito, yung 18 Marines pumunta na rito, in-interview na nila 2 beses, pumunta na sa Senado, nagsalita na dun sa Blue Ribbon Committee. So ano pa bang problema? Number 2, ang deputization po ng Ombudsman sa NBI upang tignan daw ang kredibilidad ng 18 Marines ay wala po sa lugar. Yan po ay labag sa konstitusyon. Sapagkat ang ombudsman po dapat ay independent. Ngayon, pwede pong hingin ng tulong ng ombudsman ayon sa ombudsman law ang lahat ng kawani ng pamahalaan. Ngunit yan po ay upang humingi lamang ng mga records, ng mga dokumento, ng mga ebidensya. Ang pagdetermine ng kredibilidad ng kahit sinong witness for the purpose of filing a case cannot be delegated sapagkat pag dinelegate mo sa NBI, ang finding of credibility ay masisira yung independence ng ombudsman. So dapat po, kung gusto nilang malaman ng kredibilidad, mag-imbestiga ang ombudsman. Bakit naguhugas kamay ang ombudsman sa pag-imbestiga doon sa 18 Marines at doon sa mga taong tinuturo ng 18 Marines dahil ba sangkot si Martin Romualdez, dahil ba sangkot ang Pangulo. So halatang-halata po kayo Ginoong Boying Remulla, na naguhugas kamay kayo na wala naman sa lugar at hindi batay sa konstitusyon. Sir, tinawag ninyo na harassment yung pasabina ng NBI. May pinag-aaralan kayo na legal remedies kung meron man laban kanino? At pinag-aaralan po namin, we will keep our cards close to our chest. But sa ngayon pong araw na ito, again, out of respect to the institution, nilangaw pagdaryata ni Martin Romualdez yan.
ay, teka, tapusin ko lang ha. Sa araw pong ito, kaya narito po ako ay out of respect again to the institution sapagkat ginagalang ko po ang National Bureau of Investigation bilang isang institusyon na napakaganda po ng reputasyon bilang premier law enforcement and investigative body ng ating bansa. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang halata din po natin na puppet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Sapagkat nakikita niyo naman po, lahat ay ginagawa. Alam niyo ba na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit, ang ginawa nila, puno-puno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapalockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Kasi alam nila ang mangyayari, baka lumabas itong flood control scandal kung sinong mastermind. Pero hindi po kami matitinag sapagkat we are not fighting for ourselves, we are fighting for the future of the Filipino people and our country. Mas malakas na motibasyon po yan kesa sa pangsariling interes. Yung 14 na yun. Yun kung sakali. Ay pag-aralan po natin kasi ayoko nang i-discuss, it might be an idle exercise kasi mukhang sa tingin ko inaunawaan naman ni Agent Raimundo at i-report na niya sa kanyang hepe yung stand namin. At sana ay kahit papaano, paminsan-minsan man lamang ay gawin ni Director Matibag yung tama. Kasi may kasabihan na tayo, di ba? Even a broken clock is right twice a day. Baka makatsambang tama naman ang gawin. Ano yung nakikita nyo pwedeng maging basehan para panagutin naman po siya kung meron man? Yung harassment. Marami na po tayong mga batas na nagpaparusa sa government abuse of governmental powers. Pag-aaralan po natin yan, tignan po natin. Kung titigil na rito, we will let bygones be bygones. Ang akin lang mensahe kay Director Matibag, boss, tagal mo na naman sa mundo, although mas matanda ako sa iyo, alam mo naman na ang mundo ay bilog, huwag namang ganon. Hinay-hinay lang, petiks lang, boss, kasi hindi habang panahon ikaw ay nasa poder. Sa tingin niyo, sir, sino yung source ni Director Matibag doon sa 5 million bribes? Sa tingin niyo lang po? Hindi ko alam eh. Sinasabi nila, yun ang sinasabing ni Jan, yung biyanang hilaw. Yun namang nakita namin, redacted naman. Ayaw naman niya sabihin. Doon na niya sabihin. Pakita niya yung affidavits ng mga sinabing sinusuhulan daw sila, sasagutin namin. Doon na lang para hindi magulo. Attorney, last na yung sinabi niyo po na kung magtutuloy-tuloy nga ay posible yung kasuhan. Saan niyo po ako if ever po? Yun nga ang problema. Saan po kung sakali? Dapat ito, since public official siya sa ombudsman o sa DOJ, administrative, ang problema nga, sinira na nga yung ating mga institusyon. Sumbungan ng bayan yung ombudsman. Anong nilagay nila? Tuta ng pamahalaan. Okay. Obvious naman yan eh. Ako, yung sinasabing hindi ganito. Kalokohan naman yan. Di ba? I mean, matatalino naman tayong mga tao. Alam naman natin kung ba't nandyan si Poying Remulla sa ombudsman para wala na tayong mapagsumbukan. Kahapon lang na-dismiss yung plunder case against kay Ralph Recto. Pero sa mga kalaban ng gobyerno katulad ni si Bong Revilla, malversation, wala namang malversation. Si Jinggoy, pinakulong nila dahil lamang kumontra sa kanila. Pumunta sa block ni Cayetano, kitang-kita naman natin ang ginagawa. Bukod po kay Director Matibag, meron pa kayo ibang pinag-aaralan posibleng kasuhan? Siya naman ang nasa head ng agency. So, by command responsibility, he should be liable for all the acts of the agency. At siya nakapirma eh. So directly sa Pero alam ko naman di siya natatakot kasi kakampi nila ombudsman eh. Yan ang problema sa Pilipinas ngayon, di ba? Walang kinakatakutan kapag ang mga opisyal natin begin to act with impunity because alam nilang walang liability kasi kakampi nila lahat ng sumbungan. That is when chaos, that is when the breakdown of our government starts. Thank you, Attorney.